Hi everyone, welcome to Canada Discoveries and Observations. Guys, this is Babski of Canada Discoveries and Observations. Welcome back to my channel. Ngayong araw na ito ay subukan natin sumakay sa bus. Experience natin kung paano mag-bus dito sa New Brunswick. So guys, samahan niyo ako. Marami kasing nagtatanong kung anong diferensya ng pagsakay ng bus dyan sa Pilipinas saka dito sa Canada. Sa iba-ibang probinsya, iba-iba yung patakaran nila, iba-iba yung style nila. So dito sa St. John, subukan natin ngayon. On the way na tayo papunta sa bus stop. Ito ay first time na sasakay ako ng bus. So i-video ko para pati kayo ay mabrief tungkol sa pagsakay ng bus. Unang-una, may bus stop dito. Ayan, may karatula ng bus stop. Ayan. Kaya lang, yung bus na dumadaan dito, bus number 20 ay hindi dadaan dun sa pupuntahan ko. Iba ang ruta niya. Para makasakay ako ng bus na pupunta dun sa Dollarama dun sa Somerset, kailangan maglakad ako dyan ng mga 4 blocks para maabutan natin yung bus. On time lagi ang mga bus dito. Magagaling yung management ng bus dito dahil laging on time yung bus nila. Kung anong schedule nakasulat sa Google Maps, Google Maps yung ginagamit ko eh. Yun yung nasusunod na time. Tayo ay maglakad muna ng mga 10 to 15 minutes. Malapit lang naman. Halfway na tayo papunta dun sa bus na sasakyan ko. At nandito tayo sa 5th Street. Dito sa 5th Street, pakita ko sa inyo yung unang tinirhan ng anak ko nung dumating sila dito sa Canada. Yung bahay na yan. Pilipina ang may-ari na nakapag-asawa ng Canadian. Doon sila sa basement tumira. Nung una, sa kwarto muna sa taas, kaso walang privacy. Lumipat sila sa basement. Tumira din sila dyan ng mga 6 months bago sila nakakuha ng apartment. Sa kabila ng building na yan yung bus stop. Malapit na tayo. Approaching na tayo sa bus stop kung saan ako sasakay ng bus number 23. Sa harap niya yung Dairy Queen. At yung street na yon, yung may stoplight, yan yung Somerset Avenue. Papunta sa Milledgeville, going north, pag ganon. At ito yung bus stop. Dito tayo maghintay nung bus number 23, papunta sa Dollarama, dun sa Somerset Avenue. So let's wait for the bus. Medyo matagal pa yung bus, kaya pumunta muna ako dito sa Somerset Avenue para ipakita ko sa inyo ang itsura. Ito yung galing sa Uptown. Yan yung papunta sa north, sa Milledgeville. Ayan yung DQ kung saan nasa harap na yung bus stop. Now, i-brief ko kayo tungkol sa pagbabayad sa bus dito kasi pwedeng cash, pwedeng card, saka pwedeng JT Transit app. Yung gagamitin ko ngayon ay yung JT Transit app kung saan mag-preload ka ng ticket mo. Tatlong klase din yung pag-preload. Una is yung single trip, which is $3. Isang trip mo lang yon, ubos na yung ticket mo. Pero mayroon din multiple ticket na, ibig sabihin, pwede kang bumili ng 10 tickets. Kaya ang ginagamit ko ngayon ay 10 tickets, umabot ng $25.76. Ibig sabihin, $2.56 yung bawat biyahe mo. 6 months naman na expiration nun eh, kaya okay lang. Kung hindi ka naman araw-araw nagbibiyahe, maganda na yung ganon. Kasi meron din yung pangatlo, yung monthly. Good for 1 month yun, unlimited na yun. Kahit ilang sakay ka, basta within 1 month. Pwede rin ang cash. Kung halimbawa, wala kang app, wala kang card, gusto mo cash, pwede rin. Kaya lang yung cash kasi kailangan exact amount. Kasi hindi ka nila susuklian. Halimbawa, binigay mo $5, wala na. Goodbye na yung $2 mo kasi $3 lang yung pamasahe. On time yung mga bus dito. Malilate man, maximum na yung 2 minutes. Ganun kaganda yung bus service nila rito. Ayun na yung bus. Ewan kung saan papunta yan. Hindi ko nakita yung number. Pero ganyan din yung sasakyan natin. Number 23 nga lang. Para dadaan dun sa Dollarama sa Somerset kung saan ako pupunta para mamili. Ayan na yung bus na sasakyan natin, number 23.
Dumating na tayo dito sa bus stop kung saan malapit yung pupuntahan ko. Ito yung Somerset Avenue. Doon galing yung bus. Doon yung papuntang uptown at doon yung papuntang north, papuntang Milledgeville. Maglakad ulit tayo ng mga about 300 meters. Doon banda yung Dollarama. Tatawid tayo dito. Punta tayo sa kabila. Tapos pagtas na gamay, di man layo. Pero maulang ni. Yung araw, mainit konti. Malamig yung hangin niya, mainit yung araw. Eh, kagaya natin na may edad na. Medyo hinihingal konti. Konti lang naman, gamay lang. Napansin ko dun sa bus kanina, konti lang yung pasahero. Parang 5 lang yata kami. Pero alam mo, hindi naman sila nalulugi kasi yung biyahe ko na yun, ilang kilometro lang, parang wala pang 2 kilometro, $3 kagad yung bayad mo. Malayo man ang punta mo o malapit, $3 yung bayad mo. Hindi nalulugi yung mga bus, kahit kukunti lang yung pasahero nila. Magkatabi dito yung Atlantic Superstore saka yung Dollarama. Although may Dollarama na malapit dun sa amin, dito ko sinadya napuntahan para ma-experience natin yung bus ride. Yung papunta rito, isang bus ride lang, pero pabalik 2 bus ride. Ayan yung Dollarama. Kung sa atin to parang hypermart itong Dollarama. Ayun yung Atlantic Superstore. Katabi lang sila. Ngayon sa pagitan nila, mayroong alcohol store. Maraming mga kitchenwares. May mga pagkain din doon banda. Saka mga laruan doon banda. Dito muna tayo. Unang hanapin ko ay yung car mount. Cellphone car mount. Dito guys, ang nakadisplay na tag dito ay yung kanyang amount, hindi pa kasama ang tax. Ganun din kahit sa mga restaurant, groceries, malls. Pag may binibili ka, hindi pa yun ang final price niya kasi papatungan pa nila ng 15% na tax para sa government. Ganun dito, hindi kagaya dyan sa Pilipinas na pag bumili ka ay yun na yung final price. Kasama na yung VAT na 12%. Dito, hindi pa kasama yung GST kung tawagin, Goods and Services Tax. So, limbawa bumili ka, $15. Pagpunta mo sa cashier, hindi yun ang price na babayaran mo. Mas mataas doon. Nandito yung mga sa cellphone. So, maghanap na lang ako dito. 3 klase ang cellphone mount nila, car mount. Meron yung stand support. Meron din yung ganito. Pero ito yung hinahanap ko, yung dinidikit sa windshield. So itong kukunin ko. Nakasulat $5. Hindi pa yan yung final price niya. Dagdagan mo pa yan ng 15%. Tapos maghanap ako ng hanger. Kasi kulang yung hanger namin doon. Halos kompleto rin dito. Pati pagkain, maraming pagkain dito. Nagkukuha ako ng hanger. Ayan, $250. Huwag mo i-convert sa peso kasi pag kinonvert mo sa peso, malalakayan ka. Yun ang ginagawa ng mga tao rito, hindi nila kino-convert. Kasi kung compare mo sa Pilipinas, mahal talaga dito. Bibilang ko yung apo ko ng mini Oreo kasi ito yung gusto niya na pagkain, yung maliliit na cookies, ayaw niya malalaki. At ito ay $2.75. Okay, punta na tayo sa cashier. Kasi yung pambayad ko. Ni-accept nila dito yung Paymaya saka yung GCash. 11:38. Okay. 11:38 daw. Okay, thanks. Tapos na tayo. Alam yun, naka-aircon dun sa loob, pero paglabas mo, parang ganun din yung temperature niya. Malamig din dito sa labas. Kasi makulimlim eh. Nawala yung init niya. Ang sunod natin puntahan ay dun sa bus stop ulit. From here kasi, yung bus sasakyan natin dadaan sa Dollarama. From there, isang bus na lang papunta sa amin.
Dito na tayo sa bus stop. Yung lamppost niya, yun yung bus stop dito. Yan yung palatandaan yung YMCA building. Nasa harap siya ng Dance Country Market. Ayan na yung bus na sasakyan natin, yung number 23. Yung bus stop na may shed. Yan yung shed nila pang winter. So bumaba tayo dito sa may Sobeys. Lalakad muna tayo dito papunta sa Dollarama. Sa area na to, sa Limestone Avenue, maraming mga commercial dito. Kagaya nitong Sobeys, Shoppers Mart. Yung sa Shoppers na yun, so may nakasulat na Fairview, nandyan yung Dollarama. So maraming commercial dito, tabi-tabi sila. Ang kagandahan dito guys, pag ikaw ang pedestrian, priority ka sa kalsada. Pag tumatawid ka ng kalsada at may kotse o kaya kahit anong sasakyan, humihinto sila para patawirin ka. Tignan nyo guys, oh. Dito kasi sa Canada, legalize ang marijuana. Yan, tignan mo, cannabis. Pero kailangan diyan ka bumili. Yan. Tim Hortons. Nasa gitna. Ayan na yung basta sakyan ko pa uwi. Karating na tayo sa ating bahay. So yun ang experience natin ng bus ride. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Please don't forget to subscribe and click the icon button for more vlogs. God bless and thank you.